Good morning, my friendship! Valentine's Day may be over, but love and good food deserve to be celebrated all year round. So today, we're taking you on a post-Valentine's Binondo food trip. From mouth-watering dim sum to must-try street eats. Join us as we explore some of the best food spots in Chinatown. Tara! Kain tayo! My name is JLo and this is another travel and food episode for JLo Fan. Tara! Kain tayo! Time check, 10 o'clock and babalik na naman tayo sa Divisoria. Linggo-linggo na lang tayo sa Divisoria. But this time, mag-check-in tayo uli sa ating favorite hotel in Binondo, Hotel Lucky Chinatown. Pero this time, magbalik tayo sa food trip edition. Pagkakuha natin ng gown, konting pamimili lang siguro, unlike the previous weeks. Pero tayo ay magpo-food trip dun sa mga hindi pa natin nakainan, na yung mga gusto natin kainan before at hindi pa natin nakakainan, so subukan natin magtiyagang pumila. So sikat na si Dongbei. Meron din sa likod, ang dami pa oh. So mga naka food tour to, kaya ka-DIY diba? So, as expected, grabe, sa sitwasyon na to, feeling ko 2 hours waiting ko kasi dami rin big groups. So, lilipat tayo kasi ayoko pumila ng 2 oras. Sayang time natin. So, lipat tayo sa Yingying. Tignan natin kung walang pila doon. Unang stop natin, ang Yingying Tea House. Time check, 11 o'clock. And nasa number 20 tayo. Pero marami naman ang na-crossed out. So, iba naman din take out lang. Pero antay natin matawag yung pangalan natin. Alam niyo na, walang tatalo sa authentic Chinese dim sum at dito talaga sarap na sarap kami. From siomai to hakaw, everything was freshly steamed and bursting with flavor. Plus the chili sauce, game changer talaga ito. Kailangan pasipsipin ng soup. Walang soup. Pero malasa, parang sharp, pero walang soup. Malasa. Pwede mo natin ang walang toyo. Wala pang sauce, parang ay nga, no? Ito ba, sauce to na ano? Siguro kailangan na rin. Ito nga. Lahat ng dim sum dito. Kung mahilig kayo sa dim sum, Yingying is a must visit sa Binondo. So time check, 12:42 at marami pa ring nakapila sa Yingying. So anong masasabi natin? Ang best talaga sa kanila yung mga dim sum. So yung order nating hakaw, pork siomai at saka xiaolongbao. Super duper okay. Yung beef brisket noodles, so lang, masarap naman pero hindi yun yung ina-expect natin. Lakad-lakad muna tayo kasi kailangan natin magtagtag ng kinain para makabili pa tayo ng dessert and maybe coffee. Sobrang dami pa rin and it's
So, 48. So, dito tayo sana sa Bawi na. Paikot na. Bawi, mamaya malulog-uli ang gabi. Olan. Yan lang ba yun? Yung pinipilahan nilang matindi? Bakit ano ba meron dyan? Okay na sa pila ha. Eh, isa. Milk tea. Okay na sa pila to si Binondo Bites. So babalikan natin si Binondo Bites mamayang gabi. Kasi total, dito naman tayo naka-check-in. Paggabi, pila pa rin pero hindi ganito ang kapila kasi... And so we're back here at Hotel Lucky Chinatown. Mukha na ata tayong stockholder here. This time, nag-request tayo ng city view pero ang available ngayon yung gilid daw nung gilid ng mall. Siguro yung sa may kainan sa baba. Maganda nga ito sa gilid eh. Okay, so pagpasok. Oh, bagong layout sa... Bagong layout ah. Hindi, bago lang din kasi tayo dito nakapunta. Mas malaki CR. Oh, bago layout. Feeling ko ito yung kainan. Open. Sabi ko na nga eh. Oo. Ang taas. Wow, parking. Ito yung kainan sa baba. Okay, so dito sa side ng ito pa rin yung sofa. We have the ref, the TV. Dito nakaside yung mga sabitan. And actually, same design. Same design. May ganun pa rin. May mirror. So, pagpasok nga lang, is the CR. Same pa rin. Amenities. And the shower. After that dim sum feast, syempre snack time na naman. Binabalik-balikan talaga namin itong Owishikon Bites. It is a small kiosk near 168 in Lucky Chinatown Mall, serving freshly made bicho-bicho. Mainit-init, crispy sa labas, soft and chewy sa loob. Honesty store. Kasi pwede mo namang takbuhan eh. Okay, so mas masarap to kainin ng bagong luto talaga. Kasi mamaya nalalamig. Ha? Yes, please. Ito ako. Lasa. Hindi lang. Sabi mo may bili yan. Stop. Bili kaya tayo ng drinks na sinasabi ni Omat. Saan? Yung sa Uncle Fishball. Gutom ako? Busog na busog ka kanina, ngayon gutom ka na. Doon ka kukuha ng order, dito ka babayad. Honesty store kasi hindi pwede ka na makbo. Now, let's go. Time check, 3:52. So, mula sa paglabas natin kanina para kuhanin yung mga gown, naglibot-libot muna tayo. So, dahil hindi nga available pa yung gown dahil on the way pa lang siya to Divisoria, namili muna tayo ng mga gulay. Ito, namili tayo ng broccoli dahil favorite ni Joey. 50 pesos isang tumpok. So, sinasama natin to sa dog food niya kasi favorite niya yan. And Japanese corn. 100 pesos, tatlo. Sabi nung tindera, mas matamis pa daw to sa Valentine's. Binili ni Daddy, charot. Tatlo, oh. So, by 5 o'clock, pupunta na muna tayo. Aalis tayo later para mag-merienda. Second stop pa lang natin. Oh, technically, third stop na natin yung kasi kumain tayo ngayon ng bicho-bicho. Saan nga tayo pupunta, Dad? Cafe 1919 para mag-merienda at mag-snacks. So, iba pa yung dinner natin mamayang gabi. Again, mahihinang mga nilalang. Makakaapat lang tayo for today. Dapat ang bare minimum is 6 sana na makakainan eh. Pero dahil diet nga ang mga main characters. So,
Bye! Fast forward to early dinner, we went to 1919 Grand Cafe, one of the most beautiful cafes in Binondo. And guess what stole the show? Their 4-cheese pizza! Meron yung i-trike 20 pesos. Oh, sarap. Sarap. Super cheesy, super creamy, at sakto lang ang alat. Pair it with their coffee or a refreshing drink. Tara, kape tayo! Ang saya-saya ng dinner na ito dahil tayo ay nasa fine dining restaurant. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga siya strict fine dining establishment. 1919 Grand Cafe is more of an upscale casual dining restaurant. May romantic vibe siya for me, kaya perfect talaga for Valentine's date. So if you're looking for a refined dining experience in Binondo without the strict formalities of fine dining, 1919 Grand Cafe is a great choice. Sarap ng nakain natin. Masarap yung mga salad, carbonara, and the pizza is so good. Pero wait, may isang viral food na kailangan natin subukan, ang fried xiaolongbao sa Binondo Eats by Eng18. Pero ito ang catch, isang oras kaming pumila. 7:49. Natin kung gano'ng katagal ang pila dito sa Binondo Bar. 40 minutes and counting. Sakit na ng legs ko. Hindi ako bibili ng isa lang, sayang 50 minutes na ng pila. Crunchy sa ilalim, juicy sa loob, at may perfect balance ng soup. Pero worth it ba ang 1 hour or 2 hours na pila? Time check, 8:42. Mating tayo dito na 7:49. 8 minutes bago mag 1 hour, nakuha na rin natin ang ating dalawang order. 150 pesos for yung 5 pieces na fried xiaolongbao. For 300 pesos. So dapat, hindi ko alam kung paano kailangan maging worth it yung almost 1 hour mong pila. And kayo na natin to sa hotel. At syempre, para panghuli, something refreshing. Dragon fruit drinks sa Chinatown Walk area. Perfect pangpawi ng uhaw after all the eating. Ang tamis at ang fresh, healthy pa at may pagulagulaman pa. Bago tayo. Good evening mga friendship. So after an hour of waiting of pagpila dito sa Binondo Bar sa fried xiaolongbao, tignan natin kung worth it ba yung pagpila natin ng isang oras. So ang binili natin, yung isa spicy, yung isa hindi spicy. Sakit sa pa, isang oras. So tignan natin. Dahil dyan naubusan tayo ng memory ng ng Osmo. So sa ngayong araw, nakalima lang tayong stop. Una is Ying-Ying. Pangalawa is bumili tayo ng Chinese bicho-bicho. Pangatlo ay Cafe 1919. Pang-apat, itong pila sa xiaolongbao at itong pang-lima yung pagbili ng drinks. Is it worth 1 hour of waiting? Mas masarap yung xiaolongbao sa Ying-Ying. Masarap naman. Kaya lang for 1 hour na pila. For me, the fried xiaolongbao at Binondo by Eng18 is a mix of hype and legit goodness. The question is it worth it? Yes, if you love dumplings and unique food experiences, it's a fun twist on the classic dish. Or maybe not, if you hate waiting in long lines or expect something completely mind-blowing, kasi it's not really mind-blowing. Mas masarap kayo yung masarap naman, kasi isang oras. Ba't hindi na i-offer na lang to kay Eng18 o kaya kay Great Buddha?
Grabe nga katapon. Yung isang oras na yun, konti lang yan hanggang doon na sa poste. Imagine mo kanina, hanggang kay Chuan ka siya tapos umikot pa. If you're doing it for experience, to satisfy your curiosity, katulad namin, and the food adventure, then go for it. But if you're really hungry and don't want to wait, you might want to explore other eats first before lining up. Hindi worth it kung pumila ka na 1 hour for this. Una for early lunch is Ying. The best dim sum. So lang yung beef noodles. Okay lang naman din yung lechon kawali, ating special. Kaya masarap yung sauce. Next, yung bicho bites. Perfect for snacks. Tsaka yung sugar, okay lang. Ang sarap. Crispy siya, so dapat kainin siya ng bagong luto. Huwag nyo na i-take out. Next is the Cafe 1990. Ang sarap ng food. Hindi siya Chinese food, pero nasa higher end, nasa pricey. Nasa higher end category. Medyo pricey siya, pero parang worth it naman. No? Napakasarap ng 4 cheese. Sarap ng carbonara, very creamy. Parang masarap din yung salad. Masarap siya lahat. Masarap siya lahat. So, babalikan natin yun para sa baby back ribs. Then, balik naman tayo for the isang oras na pila ng xiaolongbao, fried xiaolongbao ng Binondo Bites sa baba ni Great Buddha, katabi ni Ingbitin. Hype siya. And then, bumili tayo dito ng dragon fruit dito sa tabi lang ng hotel. Mahamid peso. Okay din. Kasi dapat doon tayo sa sugar cane. Kaso ang available nila is 1 litro pero super frozen. Hindi natin maiinom. Uhol na tayo. That's all mga friendship. And there's another food episode for Day of Life. Tara! Kapit tayo! And that wraps up our post-Valentine's Binondo food trip. From dim sum cravings to epic street eats, sulit na sulit ang mini food crawl na ito. Which one would you try first? Comment below and don't forget to like, share, and subscribe for more food and travel adventures. See you sa mga susunod na vlog. My name is Jaylo. This is another travel and food episode for Jaylo.